Ito, nakakatawa na naman. Halatang hindi nila alam ang proseso. Alam niyo kung bakit? Yung pong issue ng impeachment kay Sara Duterte at yung kailang planong impeachment laban kay Pangulong Marcos. Pinapalabas ng mga DDS na bakit daw may oras ang Kongreso sa impeachment kay Sara, kay BBM ay wala. Kita mo, ang kababawan at panlililang ng paliwanag. Ganito po yan para maintindihan ninyo. Ang impeachment ay numbers game. Ang impeachment, legal, technical, political. Ang impeachment kay Sara, legal, proseso. May complainant, may sapat na numero, kaya mabilis na na-impeach. Dahil ang complainant, congressman. Ang endorser, congressman. Enough yung number, 284, sobra-sobra pa sa need number para ma-impeach si Sara. Kaya napabilis at nadala ang article of impeachment sa Senado. Okay, nakuha nyo. Congressman ang complainant, congressman ang endorser. May sapat na bilang. Nire-required ang 1/3 ng congressman na dapat mag-endorse. Humigit pa, halos lahat nag-endorse. Kasi kulong-kulong na or 284 ang nag-endorse at complainant. Kaya mabilis, walang hearing sa Kongreso. Yan ang proseso. Yan ang nasa batas. Yan ang nangyari kay Sara Duterte. Okay? Ang malaking pagkakaiba dito sa impeachment na planong gawin ng mga kamaka Duterte against President Bongbong Marcos. Una, sino ang complainant? Duterte party list. Sino ba yon? Mag-asawa. Si Cardema at yung congresswoman na kanyang asawa. Sila lang mag-asawa. Wala silang number. Dalawa lang sila eh. Tsaka ang pagpapile ng impeachment, mismo personal sa Secretary General ng Kongreso, kay Secretary Reggie Velasco. Nung magpunta yung mag-asawa, dahil dadalawa lang siya, isang congresswoman ng party list at yung asawa niya, mag-asawa yun eh, si Cardema, tsaka yung babae, mag-asawa yun. Sila dalawa lang eh. Tapos walang coordination sa Secretary General, kaya wala ang Secretary General nang mag-file ng impeachment. Ngayon sinasabi nila, bakit nung kay Sara, mabilis? Nung ngayon kay against President Marcos, mabagal o walang nangyari. Abay, wala kayong number. Numbers game na yan eh. Mag-asawa lang kayo eh. Saan kayo pupulutin? Tsaka wala yung Secretary General. O kung halimbawa, nagpunta kayo, nandun yung Secretary General Velasco, tinanggap yung reklamo niya, tatanggapin naman yan. Eh di, hanggang doon lang yon. Kung walang mag-i-endorse at walang sapat na bilang, kasi numbers game, patay ang kaso. Sa tingin ninyo, makakakuha ng 1/3 ito mag-asawang Cardema para isulong ang impeachment sa Senado? Or magkaroon ng sapat na sponsor sila para makakumbinsi ang Kongreso na mag-convene ang Committee on Justice? Kasi pag walang sapat na numero, dadaan sa hearing. Okay? Sa tingin po ninyo, may panahon pa sila nakareses ang Kongreso para masunod yung tamang proseso at numero? Aba, yan po yung dapat yung maintindihan. Ang challenge ngayon, kung totoong magpapile itong mag-asawang Cardema, party list, maghanap kayo ng kakampi, maghanap kayo ng congressman. Kung meron kayong sapat na numero, ay di pwedeng umusod yung impeachment. Pero kung wala, garbage yan. Mababasura lang yan. Yan ang impeachment process. Technical, legal, and political. Ngayon, ang mga nagpapaliwanag na vloggers ng mga DDS, nanlilin lang na naman kayo kasi hindi nyo pinapaliwanag ang proseso. Agad-agad may conclusion kayo. Pag si Sara, ang impeachment, mabilis. Pag kay BBM, hindi. Aba, dumaan kayo sa tamang proseso. Huwag kayong magmana doon sa inyong amo, puro shortcut ang ginawa. Kaya ngayon nagkasabit-sabit, katulad ng tukhang. Dapat proseso, hulihin, kasuhan, hindi ginawa. Tukhang-tukhang, ayun, kulong. Kasi sinorkat. Huwag niyong isorkat. Huwag kayong masanay sa shortcut na galawan, panlilinlang, pagmamadali,
wala sa lugar, delikado yan. Proseso. Sige, mag-file kayo ng impeachment kasi impeachable official ng Pangulo, yan ang proseso. Pero maghanap kayo ng number, maghanap kayo ng kakampi. Pag hindi sapat ang inyong kakamping congressman, hindi uusad yan. Kung kayo mag-asawa lang, ang nag-file at complainant, baliwala yan. Yan ang malaking pagkakaiba sa impeachment na mabilis na nangyari kasi congressman ang complainant, ulitin ko, congressman ang nag-endorso, sapat-sapat, overwhelming pa ang numero 284 signatory sa article of impeachment against Sara Duterte. Kaya ba ng mga nagpapile against PBBM na makapag-produce din ng tamang numero na naaayon sa batas at regulasyon ng Kongreso? Ayan ang big challenge sa inyo. Kaya yung mga vlogger at mga DDS na nagsasabing bakit magkaiba? Kasi hindi nila may paliwanag. Ayaw nilang ipaliwanag. Ito, nadinig nyo na ako, pinapaliwanag ko, siguro alam nyo na kung ano ang pagkakaiba. Maging matalino para may magandang buhay. Huwag magpalinlang para hindi mabudol. Maniwala sa tamang proseso, tamang pagpapaliwanag. Huwag sa shortcut na proseso, shortcut na paliwanag. Magiging BO kayo. Di ba? Tama o mali? Challenge ito sa mga DDS. Mag-provide kayo ng numero para umusad ang inyong kaso. Kung dadalawa at mag-asawa lang, personal pa ang galaw, garbage yan, basura yan. Yan ang sinasabi ni Inday Sara Duterte. Garbage ang news, garbage daw ang Malacanang. Pag hindi nyo na i-provide ang tamang numero para umusad ang impeachment against PBBM, yan ang garbage news. Yan ang garbage impeachment. Yan ang garbage na galaw. Ang sinasabi ni Inday Sara Duterte sa inyong mangyayari kapag wala kayong numero. Ganon lang kung kasimple yun. Diba? Tama o mali? Please like and share, subscribe and follow sa atin ng mga ginagawa. For information lang ito. Walang personalan, issue lang. Maging matalino para maintindihan. Huwag pa-impluensya, huwag maniwala sa mga troll at buzzer dahil sarado ang isip nila. Huwag kayong gumaya doon. Maging matalino, may magandang buhay tayo pare-pareho. Ayan, di ba? Sige, habang ilang oras na lang eleksyon na, ilang oras na lang magdidesisyon na ang mamamayang Pilipino. Matulog ng maaga para magising ng maaga sa araw ng pagboto. Bukas. Di ba? Yan ang tamang proseso.